He is the same yesterday, today, and forever. Ang ating mahal na Panginoon Jesus. Hindi po siya nagbabago. Huwag po tayong maniwala sa mga sinungaling na mga mangangaral na sabi nila, ang himala daw ay sa kapanahunan lang ng mga apostoles. Sila po ay mga sinungaling at ang ama nila ay ang diablo na ama ng mga sinungaling. Ang ating Panginoong Diyos ay hindi nagbabago. Kung siya'y nagpapagaling noon, hanggang ngayon, patuloy siyang nagliligtas at nagpapagaling ng karamdaman. Hallelujah. Itaas po ating makamay, may mahal, tapi mag-isang manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. O dakila Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan na aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa oras to, mahal na Panginoon, sa aming pakikinig niyong banal na salita, buksan mo, mahal na yung pangunawa ang bawat isa, hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo na kaligtasan, sa ganang akin magagawa, ikaw mahal pa yung maglangis. Hallelujah, hallelujah. Sa pagdalangin namin kagalang-galat, minamahal Pastor Will Salmeda, aking sinasaway ng magawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa aming kalitan. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Palapakan po natin mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. The highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our Jesus. And we give double respect and honor to the man of God, the in-time prophet of our loving God, our beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, and we cherish the blessed memories and teachings of our dear beloved assistant Pastor Venus Almeida, and I so great the whole family of our beloved parents in the Lord, the beloved children, children-in-law, grandchildren, and great-grandchildren. Sa inyong lahat, minamahal makapatiran, dito po sa Kawayan City Outreach, sa lahat mga ating mga beloved viewers, to my beloved Corkes and co-preachers, magandang tanghali na po sa lahat. Everybody say, praise the Lord. Malapit na po yung krusada, minamahal, ang 13th church anniversary sa dako po ng Sinundungan Valley. At yan po ay ating pong pinaghandaan dahil mayroon pong mga palaalang mahal na Panginoon. So isa po sa ating pong choir member na naginip, minamahal na yung mga choir, mayroon daw siya nakita doon sa kanyang panaginip. Ating beloved Doc, beloved Brother Leo, at iba pang mga choir, minamahal, kasama din siya doon na sila po ay hinarangan ng mga armado. At nung tinanong kung sino ang namumuno sa kanila, minamahal, so sabi ko raw, ako yung namumuno sa kanila doon sa lugar na yon. At so pinalinya sila, pinagbabaril. So ayon sa kanyang panaginip, hindi pumutok yung baril at nagtakbuhan yung mga armado, yung commander ng NPA. So yan pong dahilan, minamahal, na talagang nag-ayuno yung nanaginip. At siyempre yung involved doon sa panaginip, minamahal, kailangan din po mag-ayuno. Amen. Pero hindi po yan dapat nating katakutan. Sabi nga ng isa ding kapatiran na naginip na nagpatotoo, lakad-lakad, huwag umurong. Walang atrasan. Amen. Kasama natin ang Panginoong Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Kasi pag hindi tayo ang mangaral sa kanila, sino mangaral sa kanila? Paano nila malaman ang Ebanghelyo ng kaligtasan? Paano nila maranasan ang kapangyarihan ng Diyos kung walang mangaral sa kanila? So, tinuruan na tayo ng ating beloved parents in the Lord kung ano ang dapat natin gawin.
So, kailangan mag-ayuno. So, lahat po minamal na kasama ay mayroon pong 3 days fasting. Absolute po yun, no? Walang tubig, araw at gabi. So, yun po yung ating required. Kung hindi makaya, 5 days na may tubig, minamahal. So, yan po yung ating gagawin. So, yung iba, hindi nila ako sasama. Walang problema pag hindi sasama. Hindi naman kayo pinipilit. Kaya lang, 1 month po yun na suspension sa spiritual duties. Pero pwede pa rin kayong kumanta. Pero yung ibig sabihin ng spiritual duties, yung nagpe-pray po kayo, nag-testimony leader, nag-song leader, prayer for closing prayer. Yan po yung mga nag-assist during praise and worship. Yan po yung mga spiritual duties na tatanggalin muna sa inyo sa loob ng 1 buwan. Amen. Dahil unfair naman doon sa talagang nag-alay ng fasting para sa tagumpay ng church anniversary sa Dako na Sindongan Valley. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon, minamahal. So, kailangan po nating magkaisa, no? Katulad ng ating pong kapwa manggagawa doon sa Santiago. Hindi na lang kami isasama, kuya. Nung nalaman nila na may suspension, kahit yung mga preacher, 1 month muna na hindi mag-preach, talagang mag-fasting na rin sila, minamahal. Kasi hindi pwedeng hindi tayo magkaisa. Kasi sa tagumpay, sama-sama tayong magbubunyi. Amen. Amen. O diba, nung panahon ng pag-akyat ng ating mga pastor sa kampo ng Abu Sayyaf, o anong ginawa ng mga kapatiran sa Jesus Miracle Crusade International Ministry? Nag-ayuno. So kung gaano kahaba yung pag-aantay natin, 3 months bago ang tagumpay, yun din yung pag-ayuno. 24 hours ang pagpupuri sa pastoral house noon, nationwide o worldwide. Fasting and prayer, palitan. Yung ibang mga kapatiran na hindi nakikiisa, hindi naman sila pinipilit. Yung iba nag-isip na, iba na yung iniisip nila. Bakit pa kasi pumasok ang mga pastor sa kampo ng Abu Sayyaf? Naniwala na sila sa mga sinasabi ng mga journalist, ng mga media, commentator na dagdag problema ng gobyerno ang ginawa ng mga pastor. Nung nagtagumpay, lumabas buhay lahat. Nakalabas lahat ng mga sipadan hostages. Hindi po sila makangiti, minamahal, yung mga hindi nakikiisa. Habang kumakanta, victory is mine, paulit-ulit. Parang sa feeling nila, walang victory. Kasi hindi sila nakikiisa. Hanggang tuluyan na silang nawala sa gawain ito. At napariwara ang kanilang buhay. So, paggawain ng malapay noon, minamahal, hindi pwedeng neutral ka. Amen. Kailangan kasali ka. Palakpakan natin ng ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, yan po yung ating tungkulin. Paano ngayon kung lulusob ng China? Hindi ka na-practice. Hindi mo pinractice yung panampalataya mo. At lulusob na yung China. Makita mo na yung jet fighters, nagbabakbaka na sa ere, mamatay ka kayo sa takot. Kasi hindi mo na practice, hindi mo na patunayan ang iyong panampalataya. Kasi pagdating ng panahon, minamahal, magkaroon talaga ng kapayapaan. Pero bago magkaroon ng kapayapaan, pinahintulutan yung gera. Nandyan talaga yan. After war, sabi dito sa Psalms chapter 46 verse 9, pagkatapos ng mga gera na yan, mayroon pong tinatawag na an era of peace o panahon ng kapayapaan. And it was prophesied ayon po sa Psalms chapter 46 verse 9, Isaiah chapter 2 verse 4, and Hosea chapter 2 verse 18. Atin pong basahin sa Psalms o mga awit 46:9. Kindly.
Sounds? Dito po sa aklat ng mga awit, 46, talata po 9. Kanyang pinapaglilikha ang mga pagdidigma sa wakas ng lupa. Kanyang binabali ang busog at pinuputol ang sibat. Kanyang sinusunog ang mga karo sa apoy. Amen. He make it wars to cease unto the end of the earth. So, darating panahon na ititigil ng mahal na Pinoon ang gera sa buong daigdig. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Sa Isaiah 2:4, ito naman ang nakasulat, Kylie. Sa Isaiah 2, talata 4. At siya'y hahatol sa gitna ng mga bansa at sasaway sa maraming tao at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod at ang kanilang mga sibat ay magiging mga karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa o mga gaaral pa man sila ng pakikipagdigma. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So darating ang panahon, minamahal, na instead na mga tangkidigera ang gagawin nila, no? O anumang mga armas, pangdigma, mga traktor na lang. Amen. O, yung araro, mga traktor, yung pangbungkal ng lupa para magtanim. O, yan po yung nangyari ngayon sa Sinundugan Valley. Dati ang Sinundugan Valley, isang war zone po yan. Ha? Puro gera. Puro no man's land. Pero nung pumasok ang gawain ng mahal na Panginoon doon, natigil po yung no man's land. Lumapit sa Diyos ang mga tao doon, sumuko ang mga armado. Ngayon po, minamahal ang Sinundugan Valley, makita mo pagpasok mo, kaliwat kanan, mga taniman na po ng palay at mais at mga saging. Samantalang dati, halos hindi po sila makapagtanim dahil puro gera ang kanilang nararanasan dyan sa lugar na yan. Walang kalsada, walang sasakyan makakapasok. Ngayon, kahit dadalhin mo yung mga magagarang sasakyan doon, pwede na. Simentado na ang daan. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, 13 years na nakalipas, nung inakyat po namin yung lugar na yan, yung daan po dyan, minamahal, ay daanan lang po ng kalabaw. Mga single motor. Ang hirap talaga ng daan ng lugar na yan. Nilalakad ng mga tao, halos 1 oras, 2 oras kung wala kang dala. 3 oras kung may dala. Kasi mabigat. May paakyat, pakanao. Ngayon, minawal. Wala pang 30 minutes, nandoon ka na. 15 minutes, pag may sasakyan ka, nandoon ka na sa Sinundungan. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, diyan mo makita, ang solusyon talaga, minamahal, ay ang ebanghelyo na mahal na Panginoon. Na may kapangyarihan na kasama. Yung mga ngaral na pagpasok sa isang lugar, pagkukursada ay hindi po nagkukursada na nagbibiruan. Hindi po biro na hindi kakakain ng 3 araw, walang tubig, walang pagkain, araw at gabi. Sabi ng doktor, mamatay ka na dyan. Pero dito sa atin, normal lang. Nagsigaling pa ang mga karamdaman. Amen. At yung mahal na kapatid, mag-asawa po sila pumunta dito, matagal na po sila sa ibang sekta. Hindi po sila nakaranas ng ganong fasting. Ang fasting lang po sa kanila ay umaga at tanghali, sa gabi kumakain sila, naglulugaw sila sa gabi. Hindi pa concentrated, naglalaro pa ng test. Pero dito nila nakita, 3 araw, sila mismo nakaranas, walang tubig, walang pagkain, araw at gabi.
Walang ibang ginagawa kundi magpuri, magbasa ng Biblia. Ang kanyang karamdaman na akala nila cancer, dahil sabi ng doktor, cancerous. Yung namamaga yung kanyang lalamunan, na ilang buwan na yun, minamahal. Instant, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Sa Hosea 2:18, ito po ang nakasulat. Dito po sa Oseas 2, talata po 18. At sa araw na iyon ay pagkikipagtipan ko sila sa mga hayop sa parang at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga bagay na nagsisiusad sa lupa at aking babaliin ang busog at ang tabak at patitigilin ko ang pagbabaka sa lupain at akin silang pahihigaing tiwasay. Amen. Everybody say, praise the Lord. And in that day will I make a covenant for them with the beasts of the field and with the fowls of heaven and with the creeping things of the ground, and I will break the bow and the sword and the battle out of the earth, and will make them to lie down safely. Lie down safely. So mayroon po mga bersikulo sa Biblia, may mahal na sinasabi doon, yung mga bata, yung kanyang kamay, ipapasok doon sa butas na doon nakatira yung cobra at hindi na siya kakagatin ng cobra. Yan na yung tinatawag may mahal na 1,000 taon na paghahari ni Kristo. Everybody say, praise the Lord. Nasa 1,000 taon na yan, maramdaman natin ang kapayapaan, ang pagmamahalan, wala na pong gera. Kahit ang mga hayop na pumupuksa sa buhay ng tao ay maaamo na. At si Kristo ang maghari sa panahon na yan, at ang mga kasama niya ay ang mga banal na lingkod na mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. At malapit na po yan, minamahal. Signs, ang mga palatandaan ay atin na pong nasaksihan. Parang sabay-sabay na yung, parang normal na yung gera. Sabay-sabay. Hindi pa tapos yung Ukraine, nandyan yung gera ng Israel versus Palestine, nandyan naman yung umuugong na gera sa West Philippine Sea, Chinese naman versus hindi lang po Philippines. Marami pong kakampi ang Pilipinas. Kakampi ang Amerika, kakampi ang Japan, kakampi ang Germany, Australia, France. Kasi kung mag-umpis ang gera dyan, dami pong mga, hindi lang po Pilipinas, dami pong mga sundalo na magsalpukan dyan. Dahil yung West Philippines na yan, aywan ko ba kung talagang pinahintulutan ng Malapino na bakit dyan na-deposit yung sinasabi nilang billions of barrels of oil, yung langis, minamahal. Mas marami pa raw sa Middle East. So yan pala, pinaglalabanan nila yan. No? Ang kini ng China, buo. Ayaw namang pumayag yung iba. Kasi hindi yan lugar ng China, lugar ng Pilipinas. Kaya lang wala tayong kapangyarihan na depensahan yan. Mahina ang army natin. Mahira ang ating armed forces. O kakampi sa atin ng Amerika, iba't ibang mga bansa. Siyempre, pagdating ng panahon, pag mapayapa na, di makinabang din sila sa pag-drill o pagmina sa mga langis na yan pagdating ng panahon. Ang Pilipinas naman ay makilala, magiging mayaman. Bakit nakalaan sa atin yan? Dahil dito, nagmumula ang
totoong pastor ng Panginoon, a man of God, a prophet of God, isang dugong Hudyo na talagang pinlano ng Malapinon na dito tatayo ang totoong mga mananampalataya ng Malapinon. Everybody say, praise the Lord. We are the end time missionaries of God. Hindi po ang Amerika. Kasi ang Amerika, pag mission yan, ang nasa isip ng tao, conqueror. Hindi po Australia ang napili. Hindi po minamahal ang Jerusalem, ang Israel, dahil hindi po sila naniwala kay Kristo. Bakit Pilipino pang napili? Dahil ang mga Pilipino, wala po tayong record na tayo po ay nangangagaw ng ibang bansa. Amen. Amen. Ang mga Pilipino ay nakakapasok kahit saan. Kahit sa mga palasyo ng magharian. Doon sa Middle East, halos ang nag-aalaga ng mga anak, ng mga mayayaman, anak ng hari ay mga Filipina. Yun ang nag-aalaga ng kanilang mga bata doon. Mga billionaires sa iba't ibang bansa, ang kanilang mga katulong, mga Filipina. So, madaling makapenetrate. Everybody say, praise the Lord. O diba, mga Israelite din dati, mga alipin din yan. Alipin sila sa Ehipto. Kung saan-saan sila mapuntang lugar, ang mga Israelite ay mga alipin. Pero ngayon, hindi na sila alipin. Ha? Talagang mayayaman na ang mga Israelite sa Israel. Talagang ginagalang na sila. Ma-pride na talaga sila, minamahal. So, sino gagamitin ng Malapinoon para evangelize ang mga tao? Kalat na tayo sa buong mundo. With signs, wonders, and miracles. Dahil sa mga himala, mga kababalaghang gawa, mga foreigners naniwala na ang Jesus Miracle Crusade International Ministry ay totoong gawain ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. O, lahat tayo na nandito, minamahal. Galing tayo sa iba't ibang sekta. Galing tayo sa iba't ibang kinagisnan nating relihiyon. O, ba't tayo nandito? Nakita natin ang pagkilos ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, wala po tayong takot na mangaral na Ebanghelyo. Kahit saan lugar tayo dadalhin ng Malapinoon, nandoon tayo. Tayo po ay sumunod sa proseso. Hindi po minamahal basta-basta. Hindi como Jesus Miracle Crusade, dala po natin ng logo, wala po tayong gagawin. Mayroon pong fasting and prayer. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas na palakpakan ating mahal na Panginoon. Sabi na Zechariah 9:10, ito po ang nakasulat. Zechariah chapter 9 verse 10. And I will cut off the chariot from Ephraim and the horse from Jerusalem, and the battle bow shall be cut off, and he shall speak peace unto the heathen, and his dominions shall be from sea even to sea, and from the river even to the ends of the earth. Ating pong basahin sa Tagalog. Zacarias 9:10. At aking ihiwalay ang karo mula sa Ephraim, at ang kabayo'y mula sa Jerusalem, at ang mga busog na pangbaka ay mapuputol, at siya'y magsasalita ng kapayapaan sa mga bansa, at ang kanyang kapangyarihan ay magiging sa dagat, at mula sa ilog hanggang sa mga wakas ng lupa. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. No? Kung ang mga tao siguro, minamahal, mag-concentrate sa pagtatanim, ang pera kasi, ngayon, ang budget ng gobyerno, mayroong budget sa armed forces, sa defense, pambili ng mga fighter jets,
mga helicopters, may plano pa tayong kukuha ng mga submarines, no? Mga barkong panggera, o ilang billions of pesos yan, minamahal, o trillions. O. Kung yung nakabudget dyan, ay i-budget sa pambili ng mga traktor, pagtulong sa mga magsasaka, para librehin yung abono, librehin yung mga seedlings, di ba? Gumawa ng mga maraming dams para yung mga lugar na hindi na masupply ng tubig, magkaroon sila ng supply ng tubig. Ay hindi po tayo mahihirapan sa pagkain. Kasi ang pagmamahal ng pagkain, minamahal, isa lang po ang batas dyan na hindi po ma-refill at hindi rin po pwedeng i-renew, i-revise. Yung tinatawag na the law of supply and demand. The law of supply and demand. Pag marami ang nangangailangan, kunti lang ang supply, normal, tataas ang presyo. Amen. Pero kung maraming supply at kunti lang nangangailangan, anong mangyari? Bababa ang presyo. Oh. Naghanga tayo na bababa ang presyo ng palay o ng bigas, konti lang ang supply. Maraming kumakain. Konti lang nagtatanim. Mga kabataan halos hindi na marunong magtanim. Hindi katulad noon, minamahal, nung panahon ng 1980s. Wala pa yung mga cellphone na yan. Ang mga kabataan kasama doon sa palayan, nagtatanim ng palay. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ngayon, subukan mo. Dalhin mo sa palayan, magtanim ng palay yung kabataan. Yung iba siguro, pwede. Pero habang nagtatanim, nagsiselfie yan. Dala yung cellphone nila. Marami yung selfie kaysa pagtatanim. Oh, iba na talaga ngayon eh. Iba na ngayon kaysa noon. Kahit nga sa kainan, instead na magtaas ng kamay pala mag-pray, nagtaas ng kamay pero hawak yung cellphone, pinipicturan yung ulam. Picturan yung baka, adobo. Pero kung malunggay lang yung ulam, walang cellphone, itaas. Nahiya si video dahil pero mayroon din iba, ginagawa din nila yun. Sinong nakaka-relate dito? Mahirap lang ang nakaka-relate nito. Dami ding mag-like. Ayan ang ulam namin dati. Dami, no? Nag-viral pa rin. So, daming gustong kumain ng masarap, pero hindi na po marunong magtanim. Amen. Parang daming gusto ng langit, pero hindi gumagawa sa kalooban ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Sabi na Biblia, work out your own salvation with fear and trembling. Gusto mo ng langit, hindi ka naman lumalakad sa katuwiran ng Diyos. Paano ka makakapasok sa langit? Amen. Everybody say, praise the Lord. Gusto mong mabusog. Gusto mong mura lang ang pagkain. Hindi ka naman tatanim. Hindi pagtulong nga sa trabaho ng bahay, hindi nga tumutulong yung mga kabataan. Pinabayaan lang yung mga magulang, magsaing, lahat-lahat. Buti na ngayon, mayroon ng gilingan. Noong unang panahon, sa aming panahon noon, nagbabayo kami. 2 sako, 3 sako, ibabayo mo yan. Talagang magkaroon ka talaga ng kalyo sa kamay mo. Oh. Ngayon, pagiling mo na lang. Kahit ipagiling, may namahal. Bigas na, pero nagtutulokan pa sa sinong magsaing. Pero kung maluto na, kahit hindi mo yayain, kung sino yung pinakatamad, hindi tumulong, siya pa yung luto na. Siya pa yung unang magbukas doon
sa rice cooker o sa kaldero. Magulat ka nila, pagpunta mo sa lamesa may bawas na. Sino kumain? Ayo, natutulog palagi. Yung palagi nagse-cellphone, yun yung nagugutom ng maaga. Amen. Pero sa atin, minamahal, bilang Kristyano, bawal ang tamad. Amen? Hindi ka aasenso. Kahit sa paglilingkod mo sa Malapinon, pag tamad ka, hindi ka talaga pagpapalain ng Malapinon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, paano tayo magligtas ng maraming kaluluwa kung tamad ang mga manggagawa ng Diyos? Di ba? Dito lang. Iiyak lang kami dito sa pastoral, Lord, magdala ka ng kaluluwa dito. Hindi. Kailangan naming lumabas. Kailangan naming umakyat sa kabundukan kung nasa kabundukan ang mga taong uhaw at gutom sa salita ng Diyos. Sa pagtatravel pa lang, risk na ang buhay. Uwi ng gabi, halos nakakatulog yung driver. Mayroon pang driver magtotoo, halos 30 minutes, hindi daw niya alam kung nagdadrive pa siya. Ibig sabihin, tulog siya. kahit sabihin siguro na straight yung daan, pag natulog yung driver, delikado pa rin. Lalo na kung paliko-liko. O sinong nagdadrive nung natulog siya? Simple ang mahal na Panginoon. Pero ikaw, pasahero, parang matakot ka na. Naku, delikado pala to pag mag-drive, natutulog pala. Di ba? Amen? Oh, so parang hindi ka rin magkumpiyansa. So, ang mangyari, tabihan mo na yung driver, kwentuhan mo ng kwentuhan. Pero kung minsan, kahit kwentuhan mo ng kwentuhan, nakadilat ang mata, tulog na pala ang diwa. Magsabi nilang sa iyo pagdating ng, bakit dito ka na sa kabilang dumaan? Kanina pa ko tulog Pero kinakausap mo, nakadilat naman. Pero sa kabilang linya na siya dadaan. Talagang risgo, minamahal. Talagang nandyan yung delikado. Pero ba't natin ginagawa? Dahil sumunod tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat na dako bago ang pagparito ng mahal na Panginoon. Mateo 24:14 ating pong basahin. 24:14 ng Matthew. Dito po sa Mateo 24:14. Talata po ay 14. At ipangangaral ang Ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mabansa at kung magkagayoy, darating ang wakas. Ebanghelyo ng kaharian. The gospel of the kingdom. Ano po yung ebanghelyo ng kaharian? Ano po ang kaharian? O ng Korinto 4:20, for the kingdom of God is not in word but power. Ang ebanghelyo ng kaharian ay hindi po salita lang. Kapangyarihan ng Diyos. Signs, wonders, and miracles. Masasaksihan mo sa tunay na mangangaral ng Diyos. Amen. Sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 15 hanggang 18, huling mga talata at ipong basahin. Marcos Kapitulo 16, versikulo 15 hanggang 18. Dito po sa Marcos. At talon sa 20. 16, 15 hanggang 18, talon po sa 20. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mabagong wika. Sila ay magsisihawak ng mga ahas at kung magsisiinom sila ng bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang makamay sa mga may sakit at sila ay magsisigaling. Sa 20, at nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatotohanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip. Palakpakan natin at mahal Panginoon, minamahal. Everybody say praise the Lord. So yan po ang Jesus Miracle Crusade International Ministry.
nagmamanifest ang lahat na yan na ating pong nababasa sa Biblia sa ministeryong ito. Dahil ito po ay ministeryo ng mahal na Panginoon. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ating pong pasalamatan ng ating mahal na Panginoon. Hindi po tayo nagkakamali. Ayon po sa patutuo ng ating pong mga kapatiran na ating po napakinggan. Mayroon po nagpatutuo, kung wala siya sa gawain ito, wala na sana siya ngayon, minamahal. Sabi ng doktor, kung operahan siya muli, 50-50 yung buhay niya. Kahit mayaman pa siya. In-example nga si former President Marcos Sr. Ang daming pera, pero namatay pa rin sa kanyang karamdaman. So umasa siya sa mahal na Panginoon, hindi siya nagpa-opera uli. Between life and death ang buhay niya. Tumayo siya sa kanyang panampalataya. Laking gulat ng doktor, umayos ang kanyang bituka, kusa itong nag-normal. Yung maliit, nang lumiit niyang lungs, bumalik sa normal. Ang lumaki niyang puso, bumalik sa normal. Yan ang gawa ng mahal na Panginoon. Yan ang gawa ng ating mabait na Diyos. He is the same yesterday, today, and forever. Ang ating mahal na Panginoon Jesus. Hindi po siya nagbabago. Huwag po tayong maniwala sa mga sinungaling na mga mangangaral na sabi nila ang himala daw ay sa kapanahunan lang ng mga apostoles. Sila po ay mga sinungaling at ang ama nila ay ang diablo na ama ng mga sinungaling. Ang ating Panginoong Diyos ay hindi nagbabago. Kung siya'y nagpapagaling noon, hanggang ngayon patuloy siyang nagliligtas at nagpapagaling ng karamdaman. Dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Itaas ang ating makamay, awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah!
hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po kayo naramdaman ng sakit biyabahal, ano po yung makahilingan? Itaas po yung mga kamay, tayo po yung manalangin sa Malapino. At isama din po natin sa ating panalangin ang tagumpay ng 13th Church Anniversary at Revival Crusade sa dako po ng Sinundungan Valley. Tayo po yung manalangin sa ating mahal na Pinoon. Hallelujah. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, sa pangalan namin pinakamamahal na Jesus, mahal na Pinoon, hallelujah. Sa oras to mahal na Pinoon, minsan pa humingi po kami ng kapatawaran, sama kami nagkulang, nagkakabali. Ano mga may naisip na gawa na bagit, may mga labi na hindi kaya ayas yung barapan patawar yung bawat isa. Mahal na Pinoon, hallelujah, sa pagdalangin namin kagalang-galang at pinamahal na Pastor, Willie Salmena, sa po panalangin ng beloved children of our beloved Pastor Lord Jesus, sama namin sinasaway, hallelujah, ano mang gawa na kaaway, mahal na Pinoon, hallelujah, karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, demons of incurable sickness and diseases, cancer, demons of vices, problems, unbelief and doubts, cast out in the name of Jesus. Dahil lagi din po naman ang Pinoon ng tagumpay, hallelujah, ng 13th Church Anniversary sa dako pa ng Sinulungan Valley. Ikaw po, Diyos, saling mag-provide sa pinansyal ng pangailangan. Pagpalain mong lahat ang nakikiisa in the name of Jesus, we pray. Hallelujah, hallelujah. Victory in the name of Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayo, minamahal. Bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay, itaas po natin ang ating mga kamay and let us jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Salamat sa ating mga Pinoon mahal. At tayo po'y dumako na po sa ating announcement, special offering. Ang ating pong pagbibigay ng special offering ngayon po, minamahal, ngayon ay para po sa dagdag financial na pangailangan sa krusada sa Sinundungan Valley. So special po yung ating pong paghulog ngayon, minamahal. Yung dati, maghulog ka lang ng 20, 10 pesos. So, lakihan mo naman dahil ito po ay para sa crusade natin sa ating pong crusade this coming Friday sa dako po ng Sinundungan. Marami po tayong gastusan doon. Lahat ng mga sasakyan doon, na sasakyan ng mga choir, ay babadgetan po natin ng mga pangkrudo. Tapos, yung budget po natin ng pagkain para sa dadalo, mga estimated mga 500 more or less ang dadalo sa 3 barangay ng Sinundungan Valley at mayroon po pong galing sa sentro ng Rizal, minamahal. So nag-renta po tayo ng sasakyan para sila po ay makadalo sa galing po ng San Juan, galing pa po ng iba pong mga barangay. So papakainin pa natin sila, minamahal. Salamat sa mga kapatiran na nagbibigay na po ng financial support, mga cash, at mayroon po nagbigay ng juice. Kailangan din po natin yan, minamahal, yung mga juice. At iba pa, minamahal, pagpapalain po kayo ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. Ating pong beloved brother Leonardo Hosto, siya pong manalangin sa special offering na ating pong ihulog o pledges para po sa Sinundungan Valley Church Anniversary. I stumbled and felt. Evil is banished to eternal hell. No more night, no more
David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. The baffled king composing hallelujah, hallelujah, Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from her lips she drew there's a God above, but all I've ever known of was how to shoot somebody who outdrew you. It's not a Friday here at night, it's not someone you see the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Thank you very much.